Napag-usapan natin ang patungkol sa may situation ng battle kung saan lamang pa rin ang side nitong sila Dagrawel kahit na paisi-isi na ngayon itong sila Ultima. Pero bago natin simulan itong video na ito ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tensura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tensura universe. So without further ado, let's get into the video. Nag-upload nga pala ng solo leveling contents ang Anime Fan Narrations na owned rin ng Anime Kohai. So kung interested kayong manood ng mga contents ng solo leveling ay pwede nyong i-check yung link sa my description. So natuwa nga itong si Ruminas dahil sa nakita niya na napaka-masterful na makipaglaban nitong si Ultima dito. Impressed daw itong si Ruminas sa mga subordinates nitong si Rimuru. Kasi ngayon nga hindi lang naman itong si Ultima ang lumalaban dito. Napatingin rin itong si Ruminas kay Adalman. Nakita ni Ruminas na dahil daw dito significantly na tumaas ang chance nilang manalo laban kay Fen. Napakalayo daw ng gap ni Fen sa may dalawang to. Pero kahit daw ganon, kitang-kita daw ngayon na nag-e-enjoy sa laban itong dalawa. Base lang daw sa mental concentration, itong enjoyment nitong dalawang to. Kasi para daw silang lumalakad sa isang thin ice na anytime pwede silang mahulog. Sa paningin nitong si Ruminas, ganito ang nangyayari. Ang ginagawa pala nitong si Adalman iniaabandon niya ang defense ng kanyang buong katawan at inifo-focus niya ang kanyang fighting aura sa isang point lang ng kanyang body. Ito yung point na tinatamaan ng mga atake nitong si Fen. Basically, palipat-lipat itong si Adalman ng well-defended na part niya para makasurvive sa mga atake nitong si Fen. Once na nagkamali itong si Adalman ng kahit na isang beses lang dito, siguradong bagsak siya. Pero as long as hindi siya nagkakamali, maganda ang laban niya kay Fen. Dan katulad ni Adalman, ganun rin ang ginagawa nitong si Ultima. Pero ang pinagkaiba naman dito, si Ultima ang kanilang offensive. Mas stable daw itong si Ultima compared kay Adalman sa pagmamanipulate ng energy. In order to make up for the difference in terms of energy density, ikinoconcentrate rin itong si Ultima ang lahat ng kanyang power to a single point. At ito ang ginagamit niya na pang-atake kay Fen. Sa sobrang amazing daw nitong si Ultima sa pagkontrol nito, pwede na nga daw itong tawagin na isang divine art. Pero ang problema daw hindi magtatagal itong technique na ito for a very long time. At ang kahit na isang mistake lang daw nitong si Ultima napaka-fatal. Ganito ka-hopeless ang kanilang situation. Pero still, nagagawa pa rin nila na mag-enjoy habang nakikipaglaban. Isang miracle nga daw na hanggang ngayon dire-diretso pa rin itong kanilang battle. Pero merong problema kasi ngayon daw hindi pa ini-utilize itong si Fen ng fully itong Gleipnir niya. At once na nangyari daw yun, siguradong isang malaki daw yun na game changer. Then ngayon, punta naman tayo kay Shion. Siya naman ngayon nakabagsak sa may harapan nitong si Ruminas. Ilang beses na itong bumagsak sa pag-challenge kay Demon Lord Dagrawel. Mataas ang determinasyon nitong si Shion. Pero ang problema napaka-brutal na kasi ng kanilang situation. Talagang paulit-ulit na lang ang pagbagsak niya. Masyado daw malaki ang difference nitong si Shion at Dagrawel pagdating sa may fighting ability. Kitang-kita daw nitong si Ruminas ito. At ang dahilan lang daw kung bakit buhay pa rin itong si Shion hanggang sa ngayon dahil sa may support nitong si Ruminas. Pinipigilan nitong si Ruminas ang pagkamatay nitong si Shion. Naiisip na lang nitong si Ruminas dito na wag naman daw sana maging careless itong si Shion sa pakikipaglaban. Then nagsalita itong tatlong anak nitong si Dagrawel. Nakikita kasi nila ang nangyayari. Sabi nitong si Dagora, tama na daw kasi kita na daw na imposibleng matalo nitong mistress nila itong kanilang tatay. Mapapasadelikado na daw kasi ang buhay nitong si Shion sama kaya tumigil na daw ito sa pakikipaglaban niya. Sumang-ayon naman itong dalawa sa kanya pero walang tigil itong si Shion. Sabi lang nitong si Shion sa kanila manahimik daw itong mga ito dahil hindi daw pwedeng magpatalo ang side nitong si Lord Rimuru. In other words, hindi niya daw pwedeng hayaan na matalo sila ngayon dito. Hindi naman siya ganun ka-logical. Pero dahil sa sinabi na yon nitong si Shion nabigyan ng buhay itong tatlong to. Maging itong si Ruminas medyo nakaramdam ng relief dahil kahit na nahihirapan na ito mukhang wala talagang balak na sumuko nga itong si Shion dito. Kaya sabi nitong si Dagora kung ganun daw pati daw sila ay tutulong na rin sa pakikipaglaban. Sabi naman itong si Liura wala na daw silang options kaya desidido na rin daw sila na makipaglaban dito. Then lastly sabi nitong si Deborah na lalaban daw sila
para sila ay mapuri later. Having made up their minds, sumugod na kay Dagrawel itong tatlong anak niya na ito. Napansin naman ito nitong si Dagrawel. Kaya sabi nitong si Dagrawel, mukhang malaki na raw pala ngayon itong mga ito. Malaki na daw sila to be able na humarap sa kanya. Mukhang masaya naman itong si Dagrawel sa nakita niyang progress nitong mga anak niya. At ngayon, mukhang wala siyang balak na isihan itong mga ito. The moment na gumalaw itong si Dagrawel, instantly na na-eliminate itong tatlong mga anak niya. With just a single blow, naging badly wounded itong mga ito. To the point na hindi na nga man lang nila kaya na tumayo pa. Buhay pa naman sila. Kaya masasabi na rin daw siguro na inisihan o kinaawaan pa rin nitong si Dagrawel itong mga ito. Nung bumagsak na itong tatlo, nakita ito nitong si Ruminas. At lalong na-establish sa utak nitong si Ruminas na napaka-imposible nga daw talaga. Hindi daw talaga nila dito kaya na manalo. Susuko na sana itong si Ruminas nang dahil dito. Nang bigla niyang narinig ang sigaw nitong si Shion na good job daw. Ganun daw dapat ang spirit. Pero ngayon magpahinga na lang daw muna itong mga ito dahil siya na daw muna ang bahala sa pakikipaglaban. Maging itong si Shion ngayon badly wounded rin. Kahit na napapagaling naman siya balik lang ng balik itong mga injuries na ito sa kanya. Sa nakita na scene na ito nitong si Ruminas parang na-remind siya ng isang distant memory kasi ganito rin daw ang eksena nung iniligtas siya ng hero dati. Napaka-nostalgic daw nitong pakiramdam na ito. Dan pumunta dito ngayon itong si Gadra. Sabi niya tutulungan niya daw itong si Shion Dono. Pero kahit na tumulong na itong si Gadra dito wala pa rin sila naging progress. Kahit na isang team na sila laban kay Demon Lord Dagrawel hindi man lang sila nakapag-cause ng kahit na isang gasgas dito sa may Demon Lord na ito. Kaya napaisip ng malalim itong si Ruminas kung dapat pa daw ba nila na ipagpatuloy ang ganitong klase ng battle kung saan wala naman silang kahit konting hope na may chance silang manalo. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.